Let us open our Bible on Acts chapter 16, 9 and 10. Please read. Praise the Lord. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Yes. So ito yung vision na nag-appear sa buhay po ni Paul na isang apostle ng ating Panginoong Hesukristo whom he called. There was a vision appeared unto Paul in the night. Merong tao na nakatayo doon sa isang lugar na tinatawag na Macedonia na dumadalangin o dumadaing na nagsasabi, "Parito ka sa Macedonia, tulungan mo kami." Hindi kilala ni Paul ang mga tao na kanyang maharap doon. Subalit dahil yon ang tawag ng banal na Espiritu ng Diyos through the vision. Anong kanyang reaction? And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia. Kagad-agad silang pumunta sa Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Alam mo sino ang niligtas dito? Isa doon si Lydia at yung kanyang pamilya. At dumating talaga ang panahon, nagkaroon talaga doon ng church. Nagkaroon talaga doon ng kongregasyon. Hindi lang isang church, but churches sa Macedonia. So alam ng ating Panginoong Diyos yung mga tao na dumadaing sa Diyos. Tumatawag sa Kanya, humihingi ng gabay, paano sila maligtas, paano sila magkaroon kahit pa man ng tunay na daan ng kanilang kaligtasan. Kaya wala mang kilala si Paul doon, wala ding kilala ang taga Macedonia, kaya di rin nila kilala si Paul. So since God, who knows every heart of all people of the world, nagbigay siya ng vision kay Paul. At totoo nga, positive. Pag ang Diyos ang magbigay ng gabay, 100% accurate yan. Tingnan mo, marami ng churches doon. Basa, 2 Corinthians 8 verse 1. Praise the Lord. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. See, dumami ang mga kongregasyon doon sa Macedonia. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Plural na. Mga simbahan sa Macedonia. Bakit? Dahil ang gospel ng ating Panginoong Diyos ay hinatid sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga alagad, like Paul. At ang Macedonia na ito ay nagbigay din ng maraming encouraging sa iba pang mga tao at kongregasyon. Naging blessing sila, naging uliran sila, naging ehemplo sila, nagbunga sila. Praise the Lord. Katulad ba yung Madsayap congregation? Bumunga siya ng Kanggusan, bumunga ng Taganaga, bumunga ng Dahican, bumunga ng Chumbukan, bumunga ng Sawidan, bumunga ng San Ignacio, bumunga ng Mati. So sa Davao Oriental, churches na ang tawag doon. Paanong paraan? Ginamit lang si Brother June Mandagyo nung nalaman ng nag-hire sa kanya sa Mati na Mandagyo ang kanyang apelyido. Sabi ng Chinese ata yun, "O, yung apelyido mo, marami yan dito sa Davao Oriental, baka relative mo yan." Hindi man alam ni Brad John Mandagyo, ang kilala niya, ang papa niya, taga Munting Lupa.
taga Manila, Tagalog. Yung pala, original doon pala talaga sa Madsayap. Ganun ang paraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, tingnan mo ang Macedonia, tingnan mo ang Madsayap. Daming na-encourage, daming na-bless. Nag-open ng mga kongregasyon ngayon. Ganon din ang Macedonia. Basahin natin. Pakibasa. 2 Corinthians 9 verse 2. Praise the Lord. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many. Macedonia increased more and more. Yan. Tingnan mo, yung kanilang zeal, yung kanilang zealousness, yung kanilang fieriness, provoke very many. Maraming nahagit ba? Maraming na-encourage. Tingnan mo, bumunga yung Macedonia. Dumami yung Macedonia. At kinakailangan, hindi maghinto. Tulad niyang Davao Oriental, hindi umihinto yung pag-propagate ng gospel. God be willing, magkakaroon na tayo ng Rizal. Kasi may pinapalo up dyan si Pastor Judy. Mayroong pinapalo up dati dito sa Macambol. Nahinto lang kasi lumipat yung pamilya na mag-welcome doon. Pero meron ng opening sa Macambol na narating na yan ni Pastor Alan noon. Nagkaroon na sila doon ng house service. Si Pastor Tam naman, sinasikaso niya ang Batangas congregation. Meron nang maa-assign doon. Ang Sambales may na-assign na talaga. So, dumadami ang mga churches dahil hindi tayo pabigat sa kanila. We are not burdensome to all places, but we are blessing to all places. We are bringing God to anyone. They will be blessed. They shall be blessed. They shall prosper. They shall they experience the power of God sa buhay nila. Kung kunan lang natin ng mga testimonies ang bawat congregation ng mga in-establish ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang mga works of God na napiperform sa bawat buhay nila. Kaya, this will abound more and more. Yung ating theme last June 15, God will cause us to abound, to love one another, and to love to all men. Tingnan mo, in-encourage yung Macedonia. Sige, mag-abound kayo. Patuloy kayo mag-abound. Basahin natin. 1 Thessalonians 4 verse 10. Praise the Lord. And indeed, you do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Yes, patuloy pa kayo mag-increase. Patuloy pa kayo mag-uswag o magrami pa kayo. Kaya bawat kongregasyon ng ating mga kongregasyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, this must grow, this must increase, this must branch out, this must reach out those many places. Kaya kailangan maging prayerful ang mga pastors kung saan siya na-assign. Kung hindi man iparinig ng Diyos sa iyo yung invitation, bigyan ka ng panaginip. Praise the Lord. Ganon po yan. Pero yung Madsayap congregation, hindi man yan kaagad-agad na establish. Pinuntahan niya ng alagad ng Diyos. Hindi rin pwede magpunta ang alagad ng Diyos doon, si Pastor Samuel Gabri. Walang mga crusaders. Nandito pa si Sister Emma. Nandito pa si Pastor Dudong. Nandito Pastor Helen. Nandito pa si Sister Joy. Ito yung mga actual na nag-hike at maraming na-assign dyan. Si Nanay Glo na-assign dyan. Si Sister Juana Julian na-assign dyan. Si Pastor Tam na-assign dyan. Si June Asildo na-assign din dyan. Si Pastor Ruben Tan na-assign dyan. Nandito pa si Sister Neneng. Siguro may mga memories pang naalaala si Brad Joseph doon. Ilang taon pa kaya siya noon at that time.
So bago na-establish ang kongregasyon, may mga tao talagang ginawang ihimplo para mag-enlighten sa lugar na yan, para maging modelo sa lugar na yan. Kaya tayo yung ginagamit ng Diyos. Saan man tayo magpunta, be a model, be a light. Dahil hindi mo alam, yung mga tao nakatingin dyan, nagmamasid lang yan sila, nag-o-observe lang yan sila. Saan nila makita yung totoong liwanag? Saan nila makita yung totoong nababasa nila sa Bible na makikita sa buhay mo? Kaya nga tinagurian tayong epistles of Christ. Not written with ink, but Christ is being seen in us. Maging blessing tayo kahit saan tayo pumunta. Kaya yung Macedonia, maraming nag-contribute dyan ng ihimplo para sila ma-mold. Ang Madsayap, ang daming nag-contribute dyan ng mga anak ng Diyos, mga servants of God, para lang magpakita ng magandang halimbawa, para lang magpakita ng magandang ihimplo sa kanila. Bago yan na itatag, bago yan nag-increase. Ang Manila Congregation, nakrusadahan ni Pastor Samuel Gabre, iniwanan ng young people, ma-assign doon, hanggang kumilos yung power ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo ang Luzon, dami ng mga branches ngayon dyan. Praise the Lord. Oh, how God bless it. Ganun din. Kaya ang ating mga pakinig, buksan natin sa mga iyak. God be willing, this coming Saturday, may schedule kami sa Tagum City. Kasi nung meron diyang pamilya na na-met ko sa Dahican at kinuha na ni Lord Jesus yung kanyang husband, nakapag-service tayo doon sa kanila. During the wake, tinawagan ko yung pamilya, kinumusta ko. Kumusta kayo dyan? Sabi ko, meron akong burden, bisitahin kayo. Sige, Pastor, anhi mo dari. Para kining among balay mablessingan po ni. Siyempre malungkot ang bahay. Nawalan sila ng padre di pamilya. Kailangan nila ng comfort. So tinawagan ko kagad si Sarah, anak ni Brad Kanyang. Sarah, kumusta ka na? Magbisita kami dyan. Magbigay tayo ng word of God dyan. Anong araw ang schedule mo? Sabi niya, Sabado. So God be willing, Sabado. Pati si Brad Milanyo, nakita kami nung wake ni Brother Ernie. Holy place pa rin ang dinadala nila. Pati si Pastor Litor, na nagpastor sa UPC. Sabi niya, Pastor, holy place pa rin yung aking puso. May panaginip ako, bumalik ako sa holy place. So, kailangan silang kailangan meron ding congregation dyan sa Tagum City. Kasi marami ng mga anak ng Diyos dyan, nandyan na ngayon. Imagine, pumupunta pa sila ng Tibalog para lang magsimba. Minsan pumupunta lang sila ng Panabo para magsimba. Medyo malayo-layo na yan. Kaya narinig natin yung kanilang hinaing, then let us endeavor, let us step, let us act immediately to hear their cry. Praise the Lord. So tonight, that is one of our prayer Tagum visitation. I-bless ito ng ating Panginoong Diyos. So, tingnan nyo, ang Madsayap, Manila, Marbel, ang Marbel din, dumami. Kung saan yung mga pinuntahan ni Pastor Samuel Gabre na na-establish, dumami ng dumami. Tugigaraw, dumami, papunta na ng Isabela. Mindoro, dumami, pumunta na ng Romblon. Meron ng Tauga, meron ng Arado Dos, na na-establish sila. So, importante lahat tayo, maging contributor tayo sa buhay natin na maka-encourage sa kanila at ma-establish sila. Basahin natin. Bakit na-establish ang Macedonia? Basa. 1 Thessalonians 1:7 and 8. Praise the Lord. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Yan.
that ye were in samples or examples to all that believe in Macedonia. Ang Macedonia at ang Achaia, these might be adjacent places whom God blessed. Naging examples kayo sa Macedonia at saka sa Achaia. And from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. See, kilala na. Well known na. Hindi ka na kailangan magsalita pa. Nag-accumulate na ang miracles of God. Nag-accumulate na ang power of God na nakikita sa buhay nila. So ganun ang mangyayari sa atin. Praise the Lord. Minsan ma-meet ko yung ibang mga tao kung saan ako magpunta. Hindi ko na alam. Naprayhan pala sila. Hindi ko na alam. Nakapunta na pala sila dito. Dami ng mga events na nangyayari na hindi na natin ma-recognize yung kanilang mga muka. They came here, they were visited, they were prayed. Mag-testimony na lang sila. Kung gaano nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung tugon ng Diyos sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ito naman si Philip, iba na naman ito. Si Philip, angel mismo ang naghayag sa kanya. Nagsalita sa kanya. Philip, merong tao na nagbabasa ng Biblia. Nabasa ko yung isip puso niya. He is longing that someone will explain what is the meaning that he is reading. Alam mo sino yun? Eunuch. Sumasakay ng karwahe. So Philip went immediately, and Philip sit with him in the chariot and share the word of God. Praise the Lord. Basahin natin. Acts 8:26 hanggang 31. Praise the Lord. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, the man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship, was turning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Yan. Praise the Lord. Alam mo, nabaptize ba kagad ito? Sabi ng eunuch, what I should wait any longer. Can you baptize me? Kaya morning sa Sabado, mayroong dalawang magpabaptize. Praise the Lord. Ang tagom hapon, ang schedule doon, 3:00. Meron pa tayong time. Kaya yung dalawang yung people natin dito, nag-decide na sila. Yung anak ni Sister Grace, na dati nating yung people, panahon pa sa Dunya, Luisa. Siya nagsisimba na ngayon sa Sariaya congregation dahil doon yung residence nila malapit. The last Sunday, nag-fellowship sa akin yung dalawang anak niya. Pastor, decided na kami. Matagal na kaming nagpaplano, magpabaptize. But now, nag-ano na kami. So, morning 8 o'clock ang schedule. So, tingnan mo, ang eunuch, alam ng Diyos that he is reading the book of Isaiah and he needs someone to tell him the meaning of that book. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Bigla na lang magpanaginip, bigla na lang merong text, bigla na lang merong messenger, bigla na lang mga communication system. Kahit wala pa yung internet, wala pa yung text, panaginip. Tingnan mo yung nasa Manila ako. Yan si Sister Juana, hindi ko pa yan, Pabros, yes. Hindi ko pa yan na-met, na naginipan ko na.
that I was sitting on the sala, then mayroong babae na nag-serve sa akin ng merienda. Pag ganun niya sa table, sa center table doon sa sofa, siyempre, pag ganun niya, nakita ko yung muka niya. Yung hugis ng muka niya, lahat talagang clear talaga. Nung panahon ko na magbisita sa kanila for the first time, kasi nandoon yung nakatira si Inting, yung dapat yung partner ko na inassign din ni Pastor Samuel Gabre, magpunta doon. Kapatid yan ni Pastor Tam. Doon ako napataon na papasok sa bahay ni Sister Juana. Timing nag-serve Sister Juana sa akin ng merienda. Nakaharap sa akin. Pag ganun niya, pag lagay niya sa plato na may mga merienda, pag tayo niya balik, nakita ko yung muka. Sabi ko, uy, this was my dream. Tingnan mo, Sister Juana, a chosen daughter of God until now. Hindi yan nawala ni minsan. Nagpatuloy siya. May anak siyang pastora. Praise the Lord. Oo. Kung will ni Jesus si Brad Eric, kung tawagin siya magpastor, sabi niya, naghintay lang ako, Pastor Chit. I'm still asking for his signal ko. Sabi ko, that's good. Praise the Lord. Yan, Sister Juana. Ginamit ng Diyos sa ilang taon, dyan muna ang church. Temporarily. Kaya i-pray din natin ang paglipat nila Pastor Tam sa Taytay. Malapit na yun matapos. At si Pastora Betty naman, nagkaroon din siya ng kongregasyon sa Cavite. Walang nawala. Nadagdagan patuloy. Kaya marami tayong i-pray ngayong gabing ito. If there was a Macedonian call, there is also a call from many places sa ating ministry. Let's pray for this purpose. Praise the Lord. Si Peter naman, iba naman ang experience ni Peter. Merong isang lugar din na maraming na-bless dahil sa isang babae na namatay. And it so happened that it was near to Joppa where Peter was dwelling. He was asked, come immediately. Kasi namatay na yung aming minamahal na kapatid na babae. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Basahin natin. Acts chapter 9, 36 and 37. Praise the Lord. Now, there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, there laid her in an upper chamber. Yan. Wala na, patay na. Inugasan na lang yung katawan niya, siguro in preparation for the burial or for the haya. Malapit doon si Peter. Peter was known as servant of God, even by his shadow. All sicknesses na nandyan na natamaan ng shadow niya, pinagaling ng Diyos. Pinatawag kaagad nila. Basahin natin. Acts 9:38. Praise the Lord. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Dorcas come to... Okay. Ayan. Come immediately, without delay. Emergency, urgent. So Peter went straight. Basa verse 39 hanggang 43. Praise the Lord. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them. But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand, and lifted her up.
And when he had called the saints and widows, presented her alive. And it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. And it came to pass that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner. Yan. He was obliged to stay more nights, more days in that place. Dahil rumami yung naniwala sa Panginoong Diyos because of such miracle. Kaya hindi tayo magka-problema. Pastor Samuel Gabre, when he preached for the first time in Turil, Kusing, Bayabas, wala siyang audience. When God led him to call the crippled person, come near. Makarating ka lang dito sa malapit sa akin. God will heal you. Nung nakalakad at pinagaling, ang mga crowd pumunta. Praise the Lord. Sa Tondo, sa panahon ni Pastor Samuel Gabre, meron doong maton na ang paningin ay 3. Pastor, ang paningin ko 3. Pwede mo ba akong prihan? Kaya kung maging isa ito, ako na magtawag sa mga tao. Ako na bahala mag-call ng attention, makinig sila ng Word of God. O di ba nangyari yun? Praise the Lord. Gumaling. Siya na nagtawag. Ang daming tao. Tayo, nagpunta tayo sa Kapitolyo. Bakit nakakrosada tayo sa Kapitolyo sa Mati? Narinig nila pinagaling ng Diyos si Vice Governor Capistrano Roplo. Kaya, sa buhay natin, pray lang tayo. Mag-ask lang tayo sa Kanya ng guidance, ng leading. Siya na ang nakakaalam sa dapat mangyayari. Basta lagi lang tayong prayerful and watchful. Kilala ng Diyos lahat ng mga tao. Sino talaga ang tumatawag ng buong puso. Dito, meron din dito nagngangalang Cornelius. Nagpray din siya. Gusto niya rin na magkaroon ng katotohanan sa buhay. He doesn't know what to do, where to go. Ganon din ang alagad ng Diyos. He doesn't know what is the meaning of that vision. Pero yung pala, pinagtagpo sila ng Diyos so that yung tao na yan will be guided. Kaya maraming tumatawag ngayon sa iba't ibang mga lugar. Praise the Lord. Yung di ko makalimutan yan, yung nag-chat sa akin, Pastor po ba kayo? Yes. Can you come into my house? Nag-service tayo doon. Nakarating sila dito mag-asawa. Kahapon tinawagan ko. Punta kayo dito Sunday. Bakit? They must remember the miracle of God. Yung problema nila, nilutas ng Diyos. Praise the Lord. Hindi pwede na merong mag-invite sa atin na walang miracle. Mag-invite sa atin, walang magagawa, walang nangyayari. No, meron. There is. Kasi we are not burdensome to them, but we are blessing to them. We are a light to them. Praise the Lord. No? Liwanag tayo sa kanila. Hindi tayo pabigat sa kanila. Kaya kahit saan tayo magpunta sa sanglibutang ito, God will be with us. And God will shine through us. Praise the Lord. Buhay ni Cornelius at ni Peter. Basahin natin how God made them to meet. Acts 10:32 hanggang 33. Sige Praise po. the Lord. Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of Simon a tanner by the seaside, who, when he cometh, shall speak unto thee. Immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God. Yan. You see? Magpadala ka doon sa Joppa. Tawagin mo si Simon na nagngangalang Pedro na nakatira dyan sa bahay na tinatawag na Simon a tanner dyan sa tabing dagat. Siya'y pupunta sa iyo at magsasalita sa iyo. Immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present
before God to hear all things that are commanded thee. See? Si Peter, may inutos ang Diyos sa kanya. Si Cornelius naman, kailangan niya someone to tell him what to do for his salvation. Tinawag niya si Peter, come, tell us what God hath commanded you for me and for us. O di ba? Naligtas si Cornelius. Praise the Lord. Kaya itong Macedonian call, napaka-importante ito. Bakit rumami ang mga churches? Bakit rumami ang mga kongregasyon? Because of that Macedonian call. Ang Marble Congregation, ang simula niyan, panahon pa yan ni Sister Lily at saka ni Sister Bing. Meron silang relatives doon. Yun lang ang simula. Hanggang nagpatuloy. Hanggang ngayon. Dami ng visitation doon ngayon dati pa ni Pastor Tess. Ngayon pinagpapatuloy ni Pastor Bayog. Praise the Lord. Kaya hindi kasi ma-open yung puso isip ng mga tao sa katotohanan if there was no someone to tell them. Kaya importante, i-pray natin ngayong gabi, Lord, what you want us to do, where you want us to go. Yun ang i-pray natin ngayong gabi. Tumawag sa akin si Pastor Dudong o Brother Dudong Manalo. Pastor Chit, naanak ko'y i-donate din ngayuta para tukuran o simbahan. Matagal na yan si Pastor Dudong na naghihintay kailan malagyan doon ng pastor. Praise the Lord. Pabalik-balik yan every June 15 dito, nagpapapray. Si Pastor Omar naman, siya yung pinakamalapit doon. Siya yung usually nagbibisita doon, Omar Tungkol. Isa na yan na ma-open. Kaya mag-pray tayo na marami pang magpagamit sa Diyos. Praise the Lord. Ang dipolog, nung nakrusadahan, nag-decide si Pastor John Mark na magpagamit. I-pray natin na ma-acquire na sila ng lupa at maturikan sila ng simbahan. God will provide. We do not trust to anyone, but we trust to God. Praise the Lord. Alalahanin natin yung message kagabi. Kahapon kaninang umaga. Blessed is the man that trusted in God, but cursed is the man that trusted in man. Kaya masarap manalig sa Diyos. So, i-pray natin ngayong gabi, kung walang preacher, hindi magkaroon ng pagliligtas. Last verse basahin natin, or last verses. Romans 10:14 hanggang 15. Praise the Lord. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ayan. Praise the Lord. So kung walang mag-preach, how can they believe? If they are not being sent by God, hindi rin maging successful na may masisave. Hindi rin maging successful na ma-answer yung kanilang mga hinaing. But if you are sent by God, sigurado yan. There will be performance of His power for their salvation, for the answer of their necessities na gusto nilang hingiin sa ating Panginoong Diyos. So i-pray natin ang lugar ng Imelda ba yan? Sa lugar ni Brad Dudong Manalo. Willing siyang mag-support sa gawain, nag-donate na siya ng lote doon. Dumaan doon si Brad Gales, nagtawag sa akin, Pastor Chit, ito na i-donate ni Ito yung lupa, ito yung charge na pwede nating So, may mga kaluluwa na doon. At sa adjacent dyan, maraming visitation dyan dati si Pastor Neneng na nasa Malaysia. Bisitahan namin yan na nandoon kami sa Alicia. Panahon pa yan ng sinamahan kami ni Brad Eugene. Marami na yan dyan na area. Kaya i-pray natin ito. God will send
His workers. Praise the Lord, na marami pang mga workers. Kaya minumungkahi ko nga si Brother Jun Abian. Sabi ko, Brother Jun, paggamit ka na. No? Kung ano yung leading ni Lord Jesus Christ sa buhay mo, your life is a very good testimony to others. How God changed your life. Kasi ito si Brother Jun, hindi ko kilala ito masyado noon. Kahit matagal na yan, kapatid niya, si ate niya dito. Pero I never heard about him. I never met him. Doon ko lang yan sila na-meet nung nagpakasal yan sila. Hanggang nagsimba sila sa Marbel. Ngayon, isa lang sila nga na pamilya na ito na focus, sumusuporta sa gawain. Praise the Lord. See, walang mahirap sa ating Panginoong Diyos. He can call anybody for that purpose. Kasi feeling ko na kailangan talaga marami pang mag-volunteer. Si Pastor Bayog tsaka si Pastora Daiding, nag-ano na lang sila muna. Nag-split muna sila for the meantime. Gusto mag-ask ng revelation ng Marbel. May nag-advise sa akin, Pastor Chi, hindi na kailangan ng revelation yan. Binigyan ka na ng Diyos ng authority. Saan ilagay yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo para naman ma-respect yung paggamit ng Diyos sa nasa main. Praise the Lord. Magkakaroon lang tayo ng revelation if there is something that it's difficult for us to step. Pero yan, given na yan, walang problema kay Pastor Bayog among the members. Wala namang problema kay Pastor Dan. I-adapt na natin yan dito sa Davao para lang siya makasurvive sa kanyang spiritual life together with her daughter na mag-a-apply ng trabaho dito. Ang importante, walang nalagas, kundi lalo pang madagdagan. Praise the Lord. Oo. Kaya, that is how. Ay kung mag-ask tayo ng revelation, di sabihin ng mga congregation, Pastor, mag-ask na rin kami dito, baka hindi, hindi nawala na yung setup natin. Maging presidents yan. Praise the Lord. That is enough. Kaya i-explain ko na lang yan sa kanila later. Kaya, how great is our Lord Jesus Christ. I-pray natin na marami pang Macedonian calls. Let us hear, let us answer their call. So pray ngayong gabi, isali natin ang Tagum City na masimulan ito doon. Praise the Lord. Hanggang ma-establish sila. Hanggang magkaroon. At saka yung nag-propose na ako ng schedule sa Buena Vista. Sabi ko, maghanap kayo dyan ng house for rent para doon kami mag-stay, doon tayo mag-service. Kahit 3 araw lang. Para lang kayo maano dito. Then, sa kakabisit, ang madsayap, di man yung kaagad na tayo. There are how many times of visitation? There are how many times? Grabe, hindi basta-basta. Kaya bawat kongregasyon, hindi yan basta-basta ma-establish. Many times muna yung pupuntahan. Sacrifice muna tayo. Praise the Lord. Anyway, God will provide everything according to His riches and glory. So, wag nating kalimutan, let's pray for this Macedonian call sa mga iba-ibang mga lugar. Si Pastor Man nag-text sa akin, nagpaalam, Pastor Chit, I'll be visiting these places. And maybe Romblon, baka makabisita din siya doon sa Santa Fe. Hindi raw nabibisitahan gaano yun ni Sister Jing, malayo sa kanyang na-assignan. Kaya i-pray natin na marami pa talagang mai-establish na mga kongregasyon. Let's pray unto the Lord of the harvest that He may send laborers unto His harvest. Praise the Lord. Meron tayong bisita. First timer. Wala?